Nakakabilib talaga ang ilang mga mamahaling mga motorsiklo gaya ng Maxi Scooter na sagana sa napakaraming features, advanced technology at may malakas na makina. Yung tipong wala ka nang masyadong hahanapin pa dahil maging ang komportableng pagsakay sa napakalapad na mga seats nito habang bumabaybay sa napakalayong biyahe ay talagang magugustuhan mo. Kagaya na lamang ng dalawang bagong motorsiklong Maxi Scooter mula sa pinakasikat at pasikat pa lang na brand ang Yamaha Motors na kamakailan lang ay naglabas ng panibagong modelong motor na sagana sa napakaraming bagay. Isang Maxi Scooter na may disenyo nakakawaw at napaka high-tech pa. At isang Maxi Scooter na medyo afford ang halaga at may pormahang magugustuhan ng kahit na sino pa. Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Parang Maxi Scooter-like style na 400 ang isang ito kung pagmamasdan. At mukhang alam na rin ata ng ilan kung ano ang kamukhang motor na papagkukumparahan. Para sa marami, isa na ata ito sa pinakamagandang motor kung makikita sa kalsada. Ang pinakamagandang itsura ng motor na ito na mukhang aakalain mo talaga sa unang tingin ay Yamaha X-Max. Well, paniguradong magiging agaw attention ka sa ibang mga rider na makakasabay mo kapag ginamit mo na ito. Ang bagong modelo nito ay tinatawag na Skygo Volt 150. Isang bagong Maxi Scooter type na inilabas ng brand para sa kanilang premium scooter 150cc na may modernong katangian, hindi lang sa panlabas kundi sa panloob na bahagi nito. At para mas malinaw pa ay aalamin na rin natin kung ano ang pagkakaiba nito sa Yamaha X-Max. Unang-una, ito ay gawang Pinoy na nakabase ngayon sa Cebu, ang Skygo Motorcycle Philippines. Ay nakilala na ngayon ng brand mula nung una itong inilunsad noong 2003 pa dito sa bansa. Ang mga motor na nanggagaling dito kahit papano ay mapagkakatiwalaan na rin. Madaling hanapan ng piyesa, mura at mas alam na rin natin. Itong bagong Skybolt sa unang tingin kung hindi mo masyadong susuriin, ay akalain mo talagang Yamaha X-Max din. Meron itong features na hindi nalalayo sa tinularan nito. Kaya ng magagandang klase ng mga ilaw nito na ang 3-point LED headlamp kasama ang turn signal lamps at ang tail lamp ay mga full LED type na rin. Agaw attention din ang signature na disenyo nito sa frontal face mula sa Yamaha na may pagka-sharp looking. Medyo bulking body build kasama ang malalapad na upuan nito na garnish at fairings, matataas na windscreen protector at ang sariling estilo ng color combination nito. Dinadala nito ang parang bagong na-upgrade na klase ng Yamaha X-Max dito sa bansa. Kung sa presyo, ang pagbabasihan ay hindi hamak na mas mura nga ito sa karamihan. Nagkakahalaga lang ito ng 115,000 pesos lang na kung susumamuin ay hindi ka na rin naman talo kung magkataon man. Well, kung hindi mo ma-afford ang Yamaha X-Max na may presyo na 299,500 pesos at hilig mo talaga ang mga ganitong klaseng motor, pwede mo na rin sigurong maging opsyon ang modelong ito kung hindi ka naman nakatingin sa kung anong brand na meron ito. Meron itong sapat na dami ng features kung gagamitin for daily use sa city ride o long ride. Gaya ng malapad at malambot na upuan nito. Hindi masakit sa bat, yan ang sigurado sa lahat. May mahabang side-to-side step board na magbibigay ng relax na biyahe kung ang paa mo dito ay itataas. Isa pa, nilagyan din ito ng may kalakihang underseat storage. Not bad! Kasi pwede mo na rin namang paglagyan ng mga gamit. Napaka-accessible din na modelong ito lalo na kung ayaw mong bumaba ng motor kapag nagpapagas. Nasa harap na rin kasi ang fuel lid o lagayan ng gasolina nito para walang hassle at mas mabilis. Bali itong motor ay pinapagana ng isang makina na 149.3 cubic centimeter displacement capacity na naka-liquid cooled type na ang cooling system. Naka 2 valves lang ang engine nito at naka single cylinder 4-stroke single overhead camshaft na may fuel supply system na injected type na may katipiran din kumonsumo. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 40 km. May compression ratio itong motor na 10.6:1 at naka CVT type na transmission at variable gear shifting. Gumagawa ito ng lakas na 12 horsepower sa kada 8,500 RPM at maximum torque na 11.8 Nm naman sa kada 5,500 RPM. Ang bilis nito ay umaabot daw ng 110 to 115 km/h. Hindi pa sigurado yan kasi depende pa rin sa makakagamit yan.
Meron itong malawak na fuel tank capacity, tiyak na magugustuhan mo rin dahil kaya nitong magkarga ng hanggang sa 13 liters na full tank. Kagaya na lamang din ng Yamaha X-Max ang laki nito. Ang bawat mga suspensions naman nito, sa front ay ginamitan ng naka-telescopic fork at habang ang rear suspension naman ay naka-dual shock na may kulay pulang coil spring. Meron itong magagandang klase rin ng braking system sa front and rear na ginamitan ng parehong naka-disc brake at may malalapad ding mga gulong na ang sukat sa front ay 110 by 70R13 at sa rear naman ay 130 by 70R13 at naka-alloy mags at tubeless tires na rin. Bukod pa dyan, may malaki rin itong instrument meter panel gauge na makikita sa harap. Naka-digital na klase at mukhang mas madaling intindihin. Para sa kabuuang sukat, ito ay may seating height din na 760mm na mas mababa talaga pero may kalapadan. Kaya lang sigurong itaas ng hanggang sa 5'3" ang height. At ang bigat naman nitong motor ay nasa 141 kg at nagkakahalaga ang kabuuang presyo ng 115,000 pesos lamang. Alright, Yamaha X-Max 300. Inilabas sa Pilipinas ang pinakabagong update ng modelong ito mula sa pinagkakatiwalaang brand sa bansa na Yamaha Motors. Ito ay may hindi pangkaraniwang nilalaman gaya ng physical na katangian. Isang espesyal na motorsiklong scooter ng brand para sa mga taong naghahanap ng mas high perform, relax sa pagiging convenient at kumpleto sa dami ng features. Gaya na lang ng pangkaligtasan at pangsiguridad na meron ito. Ang Yamaha X-Max, sa bagong update nito, makikita ang na-reform na disenyo nito sa front. Kabilang ang harapan na may dalawang high-mounted na mga naka-LED type na turn signal lamps at auto-adjustable na klase ng windscreen protector. Meron itong matatalas na edge sa magkabilang pisngi at malabruskong body build kasama ang malalapad na side-to-side fairings sa magkabilang profile. Pinapalawak din ang visibility sa makabagong X-shape design ng mga ilaw nito. Ang headlamp na nagbibigay ng maliwanag na direksyon lalo na kung gagamitin mo ito sa gabi. At ang ilan pa gaya ng rear portion ay dala na rin ng signature design na klase ng tail lamp nito. Itong Yamaha X-Max ay pinapagana ng 292 cubic centimeter displacement capacity na single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled na cooling system at naka-single overhead camshaft pa. May fuel supply ito na fuel injected type na at may compression ratio naman na 10.9:1 at nakakonekta ito sa isang transmission type na CVT rin at gumagawa ng lakas na 27.6 horsepower sa kada 7,250 RPM at 29 Nm ng torque naman sa kada 5,750 revolution per minute. At ang bilis nito ay umaabot ng 130 to 135 km/h. May fuel tank capacity itong motor na 13 liters at kumukonsumo ng 25 to 26 km/liter. Ginamitan din ito ng matitibay na klase ng suspensions gaya ng mga naka-telescopic fork sa front at rear dual shock absorber with coil spring naman sa rear suspension. Ang brake ng bawat gulong nito ay parehong naka-disc type na klase na sinamahan ng anti-lock braking system para mas lalong ligtas ang mga emergency braking. May mga sukat ang gulong nito pagdating sa front tires na 140 by 70R14 at rear tire size naman 120 by 70R15. Mga naka-tubeless at alloy na mags na rin ito. Ang iba pang mga modernong katangian nitong Yamaha X-Max ay dito mo lamang din makikita, gaya na lamang ng TFT Design Digital Instrument Cluster na meron ito. Napaka-informative, meron itong mga notification para sa call at messenger. Pwede mong i-connect ang cellphone mo dito para kahit nagda-drive ka ay manonotify ka kung may mga call at mensahe kang inaasahan. Meron din itong motor na USB charging port system na saksak ka ng gadget lalo na kapag lobat. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng maraming pang convenient features gaya ng malawak na underseat storage, lagayan ng mga gamit, compartment na para sa mga console pocket o bulsa para sa maliliit na gamit. Nasa harapan na rin ang fuel lid o lagayan ng gasolina nito at may komportable ring seats na malalapad at malambot. Meron itong mga panibagong safety features gaya ng anti-lock braking system o ABS
at isang traction control system na magagamit sa malulubak na kalsada, mapuputik, matutubig at mababato. Ang motor na ito ay naka-keyless entry na rin para mas ligtas sa magtatangkang nakawin at mas madali na lang din ang pagpapagana dito. Meron itong answer back key system na kasama upang mas madaling matrace kung saan nakalukit, lalo na sa parkingan na maraming mga motorsiklo rin na kagaya nito. Kasama rin ang anti-theft alarm para sa karagdagang security features nito. At isa pa, sinamahan din ito ng hazard lamp system, isang visual na signal light para sa mga emergency na pagpapahinto sa gilid ng kalsada kung may mga dapat ayusin o mga dapat biglaang gawin. At ang sukat nitong Yamaha X-Max 2024 model ay may kalakihan talaga. Meron itong ground clearance size na 13.5 cm at lapad na 77.5 cm. At may taas ito na 141.5 cm at haba naman na 218.5 cm. Ang bigat nito ay nasa 179 kg at may seating height na 795 mm. Nagkakahalaga itong motor sa bansa ng 299,500 pesos sa kasalukuyan at inilabas na dito sa bansa. Pero kung ikaw ang tatanungin, alin kaya sa dalawang maxi scooter na ito ang mas prepared mo? Ang medyo mahal pero napakakumpleto na sa maraming bagay, mga safety and security features, o yung napakamura pero pagdating sa pormahan ay maipagmamalaki mo na rin naman? Nasa iyo pa rin ang sagot niyan at pwede mong i-share dito sa comment section. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng iyong opinion. Kung bago ka lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!